Labis na ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang karahasang nangyari na kinasasangkutan ng mga kabataan. Sinabi naman ng Malacanang na bagamat bukas ang Pangulo na ibaba ang age of criminal liability, kailangan pa rin itong pag-aralang mabuti. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Mula sa insidente ng pananaksak sa loob ng silid-aralan sa isang eskwelahan sa Cavite, Kamakailan, hanggang sa pamamaril ng dalawang menor de edad na estudyante sa Tacloban City nitong Lunes, kapansin-pansin ang tila serye ng karahasan na mismong kinasasangkutan ng mga kabataan sa mga eskwelahan na dapat ay zone of peace. Malubhang ikinalungkot yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Sabi ng palasyo, hindi ito dapat maisantabi at dapat maipakita ang tamang pangangalaga sa mga kabataan. Kaya naman ang Pangulo, ipinag-utos na dapat matukoy ang ugat ng ganitong pag-uugali sa mga kabataan. Pinagagalaw na rin ng Presidente ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng ganitong mga uri ng insidente. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng ibang mga gaming apps na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. So yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan, lalo-lalo na sa eskwelahan, sa mga kabataan. Sinabi naman ng Malacanang na bagaman bukas ang Pangulo na babaan ang age of criminal liability, kailangan pa rin itong pag-aralan. Lalo't batay sa pag-aaral ng mga eksperto, hindi naman mapipigilan ng pagpapababa ng age of criminal liability ang paggawa ng krimen ng mga kabataan. Depende po ito sa magiging bersyon, kung gagawa man at magbabalangkas ng panukalang batas. At ito'y aarali ng Pangulo at para malaman natin kung ano ang nararapat para sa ating mga kabataan. Samantala, nakikipagtulungan na ang Juvenile Justice and Welfare Council sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para sa rehabilitasyon ng children in conflict with the law o mga kabataang nasangkot sa mga krimen. Target nilang maiyakma ang mga programa para maging ligtas ang pagbabalik ng mga kabataan sa kanilang mga komunidad. Binigyang diin nito ang kahalagahan ng multi-agency approach upang mapigilan ang pagkasangkot ng mga kabataan sa mga marahas na insidente. Dapat yung multi-agency approach. So halimbawa sa DepEd naman, sa schools dapat i-strengthen natin yung mga programs doon para to keep the school safe. So part niyan is dapat yung mga anti-bullying programs natin malakas, dapat bigyan natin ng capacity yung ating mga teachers para na nadidetect nila kung meron na palang bullying na nangyayari dito o may bata dito na may tendency siyang manakit ng ibang bata. Kenneth Pasyente para sa Bayan.